Magandang umaga, ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Karina sa layong 490 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Isa pa rin itong tropical storm at bahagyang lumakas at may taglay na nakastahangin na malapit sa gitna na umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy ang pagdalaw ni Karina west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa ngayon makikita natin dito sa ating satellite images, itong makaulapan na nakakaapekto sa ating bansa ay ang pang-iral ng southwest monsoon, yung hanging habagat na hinahatap ni Bagyong Karina. Kaya ngayong araw makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat sa western sections ng Luzon at Visayas, particular dito sa area ng Antique, Northern Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan at sa lalawigan ng Pangasinan at sa La Union. Mas maliwanag sa mga panahon natin inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa kabilang na dyan ang Metro Manila. Gayun pa man maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng biglaan at parandali ang buhos na ulan na dulot ng localized thunderstorms. Itong si Tropical Depression na dating si Butchoy ay nandito na rin patuloy na nasa labas pa ng ating PAR at wala ng direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. At ito naman yung magiging track and intensity forecast ni Bagyong Karina. Inaasahan natin ang patuloy na generally northwestward na pagdalaw na bagyo and 24 hours from now, so sa madaling araw ng Lunes, yung location ni Karina ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Afterwards, pupapatuloy yung generally northward or northwestward na pagdalaw ni Karina. Sa araw naman ng Martes, yung location nito ay nasa layong 390 kilometers silangan ng Calayan na magpapatuloy yung pahilawang pagdalaw nito patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, and by Wednesday ng madaling araw, yung location na nito ay nasa layong 365 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. And by Thursday ng early morning, posible na nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 595 kilometers north-northeast ng Itbayat sa Batanes. At para naman sa mga pagkulan ng heavy rainfall na dala nitong si Karina, inaasahan natin na yung si Karina magdudulot ng mga direktang pakulan sa ilang bahagi na ating bansa. As early as tomorrow, July 22, asahan natin itong 50 to 100 mm sa mga pagulan. So ito yung moderate to heavy rains sa northeastern portion ng main ng Cagayan at sa eastern portion ng Babuyan Islands. So mas nalakas pa yung mga pagulan na ating posibleng maranasan pagsapit ng Martes, July 23. 100 to 200 mm ito yung heavy to intense na mga pagulan sa area ng Batanes, samantalang moderate to heavy rains naman sa area ng Babuyan Islands. And in addition sa mga pagulan na dala ni Karina, makakaranas rin tayo ng mga pagulan na dala ng southwest monsoon o hanging habagat na hahatakin ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw. So itong enhanced southwest monsoon posible rin magdulot ng moderate to intense sa mga pagulan dito sa western portion ng Luzon sa mga susunod na araw. At para sa mga karagdagang detalye ng mga pagulan na dala ng habagat for the next 3 days. As early as today, makaranas tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat na hinahatak ni Bagyong Karina. Itong areas ng Zambales, Bataan, Calayan Islands ngayong araw nakaranas ng moderate to heavy rains. Mas lalabas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow, July 22. Mas rarami rin yung mga areas na makaranas ng pag-ulan. 100 to 200 mm rains ang posible nating maranasan. Heavy to intense rainfall yan. The areas ng Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Benguet, Pangasinan at sa La Union. Samantala, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Abra, Cavite, Batangas, Northern Palawan at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Pagsapit naman ng Martes, July 23, pagpapatuloy mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat, mapapanatili yung mga pag-ulan na ito gawa nga ng pang-iral o yung panghatak ni Bagyong Karina sa southwest monsoon. Magpapatuloy yung heavy to intense rains, 100 to 200 mm sa areas ng Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Benguet, Pangasinan at sa La Union. Makakaroon na rin tayo ng moderate to heavy rains dito sa area ng Metro Manila, Northern Palawan, Cavite, Batangas, ilang areas rin ng Central Luzon sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Abra at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Kaya sa mga nabanggit na lugar, itong mga areas na makakaranas ng direktang pag-ulan ni Karina as well as yung southwest monsoon o yung hanging habagat, asahan natin or patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa,
lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Inasahan natin na mas mataas yung tsansa ng pagbaha, especially kung nandito tayo sa elevated or sa mga mountainous areas. At sa severe winds naman, yung mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Karina. So sa ngayon, wala pa nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating bansa dahil nga dito sa track or may kalayuan na yung track ni Karina sa ating kapuluan. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng wind signal number 1 sa area na extreme northern Luzon at sa northeastern portion ng mainland Cagayan, possibly by tonight or tomorrow. In anticipation sa mga malalakas na hangin na dala ni Karina. In addition sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo, naasahan natin na itong southwest monsoon na yung hangin habagat na pinapairal ni Karina na ay inaasahan natin posible rin magdulot ng malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So starting tomorrow, July 20, starting tomorrow, makakaranas na tayo ng mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon sa area ng Kalayaan Islands. Pagsapit naman ng Monday, July 22, bukas yan, magpapatuloy yung mga malalakas na hangin sa areas ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. And day after that, sa araw ng Martes, July 23, magpapatuloy mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. At sa kalakay ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warnings anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung tag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa western section ng Luzon, sa mga seaboards ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan na katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng mga hangin nito nga si Karina at ang southwest monsoon o yung hanging habagat. At para sa karagdagang detalye sa trap and the intensity forecast ni Tropical Storm Karina, makikita natin dito sa trap image na ito na starting today, magpapatuloy yung generally northwestward yung pahilawang kanluran na pagdalaw ni Karina. Magpapatuloy yung generally northwestward na pagdalaw na yan hanggang bukas. And after that, sa araw ng Martes, dadalaw naman si Karina pahilaga. So generally northward yung pagdalaw na nasabing bagyo on Tuesday. Makikita natin dito sa ating track image na ito, magpapatuloy yung northward na pagdalaw nito patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So, posible itong makalabas ng ating PAR by Wednesday, July 24. After that, habang nasa labas na ito ng ating PAR at malayo na sa ating bansa, magliliko naman ito pakilalang kanluran. So, northwestward naman yung galaw nito, posible dumaan sa area ng Senkaku Islands sa labas ng ating PAR. At makikita rin natin dito sa track image na posible yung patuloy na paglakas or pag-intensify ni Bagyong Karina. Posible itong makamit ang severe tropical storm category by tomorrow. Magpapatuloy yung rapid intensification nito. Posible itong makamit ang typhoon category by Tuesday, July 23. So, di natin tinatanggal yung posibilidad ng rapid intensification within the forecast period. So, makikita natin dito sa track ni Karina, may kalayuan ito sa ating kalupaan. So, mainly offshore boy yung mga pag-ulan na dala ng bagyo. Pero bayan pa man, nabunggit ko kanina, posible tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 as early as tonight or tomorrow dito sa area na extreme northern Luzon at northeastern portion ng Bay ng Cagayan. At maghanda rin pa sa mga banta ng malalakas na pag-ulan na dala ng southwest monsoon yung hanging habagat na hahatake na nasabing bagyo sa mga susunod na araw.